The real state of the nation sa ngayon ay masama. Nakikita natin, lubog tayo sa baha paulit-ulit, and this is not the new normal. Yung sinabi po ni Sen. Amy, hindi lang siya aligasyon. Totoo daw po, yun daw po talaga yung nangyari. So, may mga senador na nag-insert ng budget, although ayaw niya rin diretsahin yung mga pangalan kahapon. May mga nag-insert, may mga nag-amend. Grabe naman kasi yung insinuation ng mga naninira. So ang Supreme Court talaga tuta ng Duterte. Okay, so yan po ang ating maiinit na topic ngayon, no? At pag-usapan nga natin itong si Gadon. Sobrang galit na galit dito sa Supreme Court kasi raw ito daw Supreme Court ay tuta ng mga Duterte. Mamaya may opinion tayo dyan sa sinabi ni Larry Gadon. Okay? Mamaya pag-usapan natin yan. Ito si Attorney Vic Rodriguez ay nagkomentaryo, nag-react dito sa SONA ni BBM at sinabi pa doon na medyo hindi naman natutugunan yung mga pinagsasabi ni Bongbong Marcos. Okay? Paano pa tayo umaasa dyan na yan naman lagi promises always, pero at the end of the day, walang nangyari. Okay? Mamaya pag-usapan natin kasi marami pong natutumbok at sapol na sapol ni Attorney Vic ang ilan sa mga issues patungkol po dito kay Bongbong Marcos. Okay? At heto, last but not the least, pakinggan natin itong mga issues na isinagot ni Chis Escudero sa kanyang latest press con kanina. Okay? At nagkomentaryo rin siya kay Senator Amy Marcos na there are some senators na having insertion sa budget. Okay? Kasi po nabanggit yan ni Bongbong Marcos sa kanyang SONA na heto nga, itong mga ghost projects. Okay? So yun po ang mga pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Pero bago ang lahat guys, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. So, simulan na natin itong kay Larry Gadon. Panoorin muna natin itong video na ito. Kayo nang humusga. Tama ba itong asta ni Larry Gadon sa Supreme Court na tinawag niyang tuta itong Supreme Court? Tuta raw ito ng mga Duterte dahil hindi po niya nagugustuhan yung unconstitutional, ika nga sabi ng Supreme Court, itong i-file na impeachment, articles of impeachment dyan sa House of Representatives. Siguro itong si Larry Gadon ay naiinggit kasi na-disbar po siya at ikino-compare niya ngayon ang sitwasyon ni BP Sara at ang sa kanya. Si BP Sara pa raw ang dapat madisbar compare sa kanya. Ito po yung video panoorin natin. Halata kasi na itong Supreme Court is just siding with Sara. Ako nga, dinisbar ako for a much lesser offense. Samantalang si Sara... alam mo, Larry Gadon, no? Para ka namang hindi attorney. Pero sa bagay, na-disbar ka na, kaya pala na-disbar ka. Di ba? Bakit ko ba nasabi yan? Kasi, you cannot say na itong Supreme Court na ito is siding with Sara. You cannot say that. Bago nila nasabi na unconstitutional yung impeachment na yan, bakit hindi sila pabor na ituloy itong impeachment trial na ito? Kasi may nakikita sila na
mga lapses. 'Di ba? Natatawa nga ako sa iyo eh. Kasi nung binasa ko sa mga possible reasons bakit sabi ng Supreme Court unconstitutional 'yon. Imagine nagfa-file sila ng impeachment complaint 4 na beses sa isang taon. Doon pa lamang wala na, lumabag na 'yon. Ikaw, attorney ka man, Larry Gadon, hindi mo ba 'yun maiintindihan? 'Di ba? Naiintindihan nga namin na kaming mga natural lang na tao, 'di ba? Doon pa lamang it is very clear na lumabag. Tapos ngayon sasabihin mo dapat si BP Sara ang madidisbar compare sa iyo. Iko-compare mo ba naman ang pagkatao ni BP Sara sa iyo? Ang layo mo. Bobo ka nga, di ba? Sabi mo. You are too bobo compared to VP Sara. Do not compare yourself to VP Sara. Katakot-takot na pagmumura, katakot-takot na pagbabanta ng pagpatay ang ginawa niya, hindi siya dinidisbar. So ang Supreme Court talaga, tuta ng Duterte. Yan. Yung argumento na yan. Galit na galit eh. Yung high blood mo. Gadon ha. Sinabi niya, ang Supreme Court raw ay tuta ng mga Duterte. Ang tanong ko sa iyo, Larry Gadon, kung tuta ang mga Supreme Court kay Duterte, may tanong ko sa iyo, nasaan ngayon si former President Duterte? Kung tuta siya. Presidente pa ba siya? Nasaan siya ngayon? Nakakulong doon sa The Hague, Larry Gadon. Wala na siya. Powerless. Si Duterte is powerless. Ang kanyang munting pinanghahawakan ay kumampi sa kanya ang taong bayan. So hindi po siya tuta. Ang Supreme Court, hindi po tuta ng mga Duterte. Never nakialam si former President Duterte dito sa Supreme Court when he is still the President of the Philippines. Okay? Tapos, heto pa, Larry Gadon. Kung sasabihin mong tuta itong Supreme Court sa Duterte, kung sabihin mong tuta, bakit hindi umalma, hindi pumalag itong Supreme Court noong dinakip, inaresto itong si Tatay Digong at dinala doon sa The Hague? Bakit hindi pumalag ang Supreme Court? Ang dami doon sa kampo ng mga Duterte pumunta doon sa Supreme Court para to give legal process dito sa paghuli kay Tatay Digong, pero ang Supreme Court wala. Never nag-extend or nag-exert ng effort itong Supreme Court para maipabalik si Tatay Digong dito sa Pilipinas. So hindi siya tuta ng mga Duterte. Doon pa lamang na argumento, talo ka na dito, Larry Gadon. That's why, ikaw, Larry Gadon, hindi ka nananalo sa tumakbo kang senador, hindi ka nanalo. Ngayon ko lang na-realize na tama pala ang taong bayan na ikaw ay boba. Boba ka sa simulat sa pool. Kaya ka rin na-disbar kasi yung asta mo, hindi ka lawyer o masta eh. Okay? Ganyan ang ugali mo. High blood ka. Hindi ka bagay maging lawyer. Okay? So, yun lang po kay Larry Gadon. Punta tayo dito kay Attorney Vic Rodriguez. Okay? Nag-react na si Attorney Vic. Pakikinggan natin. Sir, magkakaroon po ng ika-4 na bersyon ng Ulat sa Bayan ang Presidente ng Pilipinas, Pangulong Bongbong Marcos. Pero para po sa inyo, bilang dating Executive Secretary, what is really the real state of the nation? The real state of the nation sa ngayon ay masama. Nakikita natin, lubog tayo sa baha paulit-ulit, and this is not the new normal. Huwag nating tanggapin na ito na ang bagong kalakaran. Lubog tayo sa utang at bumabaha naman ng kwarta ng Pilipino ang bulsa ng mga tiwaling mambabatas na nakikinabang diyan sa maanumalyang 2025 national budget.
Lubog din tayo sa taripa, 19% ang ipinataw ng Estados Unidos. Samantala, zero tax tariff rate ang ibinigay ng pakikipag-uusap ni Bongbong Marcos kay Donald Trump sa kanyang pagbisita sa Estados Unidos. Luging-lugi tayo at kahit ano pang spin ang gamitin ng Malacanang, lugi tayo sapagkat 17% ang kasalukuyang umiiral na taripa ng mga produktong Pilipinong papasok ng Estados Unidos. Pagkatapos ng kanyang pagbisita, naging 19% ito. Lumala pa. Okay, may I comment on this baha issue, ha? Noong nagdaang first and second and third year ni Bongbong Marcos bilang presidente ng Pilipinas, alam niyang bumaha sa first year, bumaha sa second year, pero hanggang pag third year na niya, hindi pa rin niya na-solve itong problema sa baha. Can't you see how weak this president? Diba? Doon pa lamang malalaman na natin na itong taong ito, itong presidente natin, hindi kaya niya maging presidente. Alam niyang, diba, last year nagbaha. After, nagmayabang siya sa 5,500 flood control projects di umanong natayo na raw. Bumaha after 2 days. Pero bakit ngayon, maging isang taon na, baha pa rin tayo? Baha pa rin. So is this the kind of president na i-appreciate natin? Hindi. Siyempre magrereklamo ang taong bayan. Dumaan ang isang taon, bumaha pa rin. So wala talaga. Itong taong ito, hindi niya kaya. Alam mo, nang bumaha last year, pagkatapos ng dumaan na rin pabalik yung tag-ulan, bumaha na naman. Kasi, that only shows, wala siyang ginawa. Bumaha dati, wala siyang ginawa, o di bumaha ulit. Kasi kung matino ka na presidente, alam mo, bumaha ngayon, talagang within that year, you will be overwhelmed. You will be desperate for this baha na maging merong solusyon. Pero wala siyang ginawa. Baha pa rin. Do you think yung sona niya kahapon, yung lahat ng mga pinagsasabi niya, maging totoo yun? Di na tayo maniniwala. Wake up, Filipinos. Wake up. Maratin, Jay, nadagdagan pa ng 2%. Hindi totoo na nabawasan niya ng 1% sa kanyang magaling at skillful na negotiation skills. Hindi totoo yun. Walang nabawas na 1%. Ang katotohanan, ang real state of the nation sa kanyang pakikipag-ugnayan sa Estados Unidos, hinataw pa tayo ng additional 2% na taripa ng Estados Unidos. Opo, sir, sa una pong 3 taon ng kasalukuyang administrasyon, having been worked with the President, simula sa campaign, even before the campaign sa 2022, saan po nagkulang? What went wrong, sir? Saan po ang punot dulo? Ako nang mag-answer, MJ. Lahat. Lahat siya. Nagkulang siya lahat. Tinanong ni MJ, saan siya nagkulang? Lahat siya. Kulang siya lahat. Diba? Ng ating mga problema sa bayan. Disconnected yung mga impormasyong dumarating sa kanya mula sa totoong sitwasyon na nangyayari sa labas ng Malacanang. Disconnected yung kanyang mga paghulma ng polisiya doon sa mga totoong hinahinang sambayan ng Pilipino. Doon nagsimula ang problema. At nakakalungkot, pinaghirapan naman namin yung kampanyang yon, MJ at Admar. At kaya lang nagkawindang-windang na, pati yung ating pondo ngayon, walang direksyon. Alam naman natin na hanggang ngayon ay nakabinbin sa Korte Suprema yung aming pag-question sa constitutionality of the illegal, invalid, immoral, and unconstitutional, unlawful 2025 national budget.
Opo, nung nakaraang campaign sa 2022, naalala po natin Attorney Vic, no? Na parang natanong yata sa debate ng SMNI o sa ibang mga ambush interviews si President Marcos Jr. sa issue po ng flood control at mga pagbaha. At kung babalikan natin yung kanyang mga sagot, may laman naman po at may plano. Pero bakit ngayon, sir, 3 years after... Kaya nga, MJ, magaling lang siya sa istorya, pero sa gawa, wala. After ang paulit-ulit na problema natin sa baha, ay paulit-ulit talaga kasi walang solusyon eh. Walang solusyon. Walang solusyon sapagkat kagaya nga nung inyong naging commercial kanina, itong sonang ito, magtanong at makialam. Magtanong tayo, nasaan dinala yung billion-billion, yung 255 billion pesos more or less na na-flag ng COA na phantom flood control projects, meaning ghosts. Phantom ghost flood control project. Sa SONA niya kahapon, inamin niya mismo ghost project. Yung 5,500 flood control project, siguro 15 lang yung totoo niyan. Di ba? Yung 5,000 ghost na yun. Ang budget for the 5,000 flood control projects naglaho na parang bula. Ay, nako. Makialam tayo sino ang dapat managot. Magtanong din tayo, saan dinala yung sinasabing binibida niya last year lamang 5,500 flood control programs. Kung sakaling totoo sana yan at hindi katang-isip niya lamang, hindi natin dinaranas itong walang humpay na baha sa tuwing may bagyo, sa tuwing may habagat, higit pa pag nagsanib ang puwersa ng bagyo at habagat. Yan ang dapat nating patuloy na pakialaman, magtanong at makialam. Kasi na-analyze ko kahapon nung narinig ko sa SONA niya, last part ng SONA niya ay patungkol sa flood control project. Sabi ko, talagang brinot up niya itong topic na ito. Kasi hugas kamay na naman si Bongbong Marcos dito. Yan lang talaga ang magaling siya. Tumuro kung sino yung may kasalanan. Itong administrasyon na ito, dyan sila magaling. Turo ng turo kung kaninong kasalanan. At the end of the day, you are the president. Hawak mo lahat. Bakit hindi mo nagawang solusyonan itong baha na ito? Tapos ngayon, magdadakdak ka sa SONA mo na DPWH send ka ng mga proyekto na ito kung saan-saan kasi napahiya na siya dito sa baha. Sa totoo lang, sobrang napahiya na siya Napahiya na siya. So ang gagawin niya dito, kasi maraming natuwa, 'di ba? Na okay 'yon, flood control projects, talagang sinabi na ni Bongbong Marcos na inspeksyonon niya at investigahan niya. Well, while I was sleeping yesterday, nung pagkatapos ng kanyang SONA, napaisip ako Okay yung una, parang na-appreciate ko yung brinot up niya yung flood control projects. Pero nung parang isip tungkol sa sinabi niya, sabi ko, napahiya na siya dito sa baha na ito Napahiya na siya sa sinabi niyang 5,500 flood control projects So ngayon, ang gagawin niya, tuturo na naman siya kung sinong kasalanan. So ang ginawa niya sa SONA, mag-investigate siya kung sinong may kasalanan yung 5,500 project. Ganyan yung leader. Ganyan yung leader nyo, mga congressman. Ituturo na naman niya sa inyo na kayo'y may kasalanan dito sa baha at 5,500 flood control projects. Hindi niya aakuhin yan, hindi niya aaminin yan. Kasi dyan siya magaling. Tumuro kung sino yung may kasalanan. Di ba? Ano kayo ngayon? Baka ikaw nga, Martin Romualdez, madadamay ka pa dito. Kasi imbestigahan ito lahat. Di ba? Base po sa naging pahayag ni Public Works Secretary Manny Bonoan. Sa bagay, ito ay imbestigahan pa naman. No? Siguro ako, 100% sure, merong mga madadamay mga kongresista dito. Sa isa pong public briefing sa Malacanang,
mula raw po ng Baka na naman, kung ito pa ha, ang pangalawang possible reasons dito, mapupunta na naman ito sa kasalanan na naman ni Duterte. Kagaya ng Sabongeros. po ang Pangulong Marcos simula July 2022 hanggang May ngayong taon, nasa 9,000 na raw po buong Pilipinas sa mga proyekto ang natapos sa flood control. Bukod pa riyan, meron din pong ongoing na mahigit 5,000 proyekto na ginagawa buong Pilipinas sa flood control. Ngayong taon rin po ito at inaasahan daw po na mas dadami pa ang mga proyektong yan sa 2026. Do you think, sir, itong mga datos na ito somewhat irrelevant dahil pag inuulan tayo, wala naman tayo nakikitang flood control? Walang saysay yung mga datos, yung mga statistika at numerong yan. Doon sa palagi ang inaanod ang pamamahay at nagsisira ang kabuhayan tuwing umuulan, tuwing may bagyo, tuwing magsesanib ang bagyo at habagat. Sabihin nila yan doon sa mga nasa dinadaanan palagi ng bagyo. Doon sa mga laging binabaha. Doon nila ipaliwanag yan kung ma-appreciate yung mga statistika, yung mga datos, yung mga numero. Ang kinakailangan ng mamamayang Pilipino, solusyon. Hindi ito ang new normal. Yes, climate change is here. Pero wag nating isisi yung laganap at lantarang korupsyon sa climate change. Hindi na kasalanan ni climate change yung nakawang nangyayari sa pondong para sa flood control. At saka, sir, ito pong issue natin sa 2025 gaan, nagkaroon na po ng desisyon ang Supreme Court, no? Hinggil sa issue nila kay Vice President Duterte na irregularidad o korupsyon sa paggamit po ng confidential funds. With that, sir, na resulta ng Supreme Court na kadalang desisyon, maasa rin po ba kayo na yung inyong petisyon questioning the validity of the 2025 national budget ay ma-actionan rin ng kataas-taasang hukuman? Well, guarded optimism. If I may describe to you how I'm feeling right now pagdating dyan sa kaso natin sa GAA, guarded optimism. Ang akin to see is to believe. Let them act on it. Let them come out with a firm and decisive action. At tingnan natin, tsaka tayo maghusga kung inaksyonan nga ba ng Korte Suprema itong higit na malalang issue ng 2025 unconstitutional national budget. Opo, lalo pat inaabangan, sir, yung mga pagdinig dyan ng Supreme Court dahil pera ng taong bayan ang involved at marami po nagsasabi na 2025 budget daw is the most corrupt sa history ng Pilipinas. Tama yun at nakakalungkot, magsisimula na naman yung pagtalakay sa 2026 national budget, hindi pa natatapos itong issue ng 2025 unconstitutional national budget. Bukod pa riyan, hindi pa rin inilalabas yung hatol ng Korte Suprema doon sa 60 billion missing PhilHealth funds, yung kinuha ng national government, ng executive department mula sa PhilHealth. Dapat yan ay aksyonan na ng Korte Suprema so that everyone will be guided, especially the lawmakers, yung do's and don'ts in the passage of our national budget year in, year out. Opo. Sir, kaugnay pa rin sa naging desisyon ng Supreme Court bilang former ES, ano kaya magiging epekto nito sa performance ng House of Representatives kaugnay sa usapin ng kanila pong magiging political behavior sa susunod, ngayong 20th Congress? I hope mas magbabago yung complexion ng 20th Congress. Nandyan na yung independent bloc, yung Davao Group, yung 4 na kongresista. And I think there are other like-minded individuals na may kayang mag-assert ng independence. At higit pang dadami yung magtatanong, magki-question, pupuna sa mga maling polisiya ng kasalukuyang kongreso ng 20th Congress. Formally, officially, magbubukas pa lamang sila today, tayo'y umaasa na ito'y sana'y manumbalik yung dating kilala nating House of Representatives na tahanan ng bawat ordinaryong Pilipino, hindi na mga elitistang politiko na ginagamit na taguan ng mga oligarkong interes. So yun po ang interview ni Attorney Vic patungkol dyan sa SONA ni PBBM, okay?
So, punta tayo dito kay Cheese Escudero naman, no? Kanina pa ito na press ko, no? So, yan, nag-react rin itong si Cheese Escudero sa sinabi ni Bongbong Marcos na yan na nga, paimbestigahan na itong mga ghost projects. At nabanggit ni Senator Amy Marcos na merong mga ilang mga senador na nag-insert, no, yung insertions kasi yun ang yan kasi kung saan yung ini-insert yung mga pera na yan eh. Eto, pasok. Cheese Escudero, Heart Evangelista, pasok. Kahapon, lalo na doon sa parts on corruption, parang ikaw yung unang pumalakpak doon sa tumira sa presidente. Bakit naman hindi? Una sa lahat, binabati ko ang Pangulo sa kanyang State of the Nation address. Ikinagalak. Huwag mong babatiin, sasabihin ka na naman tuta ka ni waiter ka na naman ni Ma'am Shi. Huwag mong batiin na. Peace. Ko na ginamit niya ang ating sariling wika ng 99.9% sa kanyang talumpati. Gayon din, yung kanyang talumpati sumentro sa mga serbisyo publiko. Kung mapapansin ninyo, hindi niya tinalakay anumang may kinalaman sa politika, sa ekonomiya, sa pangkalahatan, sa gulo sa mundo. Pinag-usapan niya at sumentro siya sa public services lamang. Yung kabuuan ng kanyang mahigit 1 oras na talumpati ay kaugnay sa public services sa ating mga kababayan. Gayon din, nais ko siyang batiin sa buong pagpapakumbaba niya sa kanyang pangatlong sona kaugnay sa pagtanggap sa pagkukulang ng kanyang administrasyon nitong nagdaang 3 taon. Ika nga may kasabihan, di ba? Ang unang hakbang sa pagresolba ng anumang problema ay pag-amin na may problema tayo kaugnay sa isang partikular na bagay. Inamin yon ng Pangulo kahapon at sinabing sisikapin niya. Inamin niya, Cheese Escudero, kasi wala siyang choice. Bulatlat na bulatlat ang problema, dapat niyang aminin yun. Diba? Harap-harapan na yun eh. Na pag-ibayuhin pa yung kanyang pwedeng magawa kaugnay ng mga serbisyo publiko ngayon. Kaugnay sa pagpalakpak, sino ba naman ang hindi papalakpak doon? Matagal ng problema ang bagay na yan at bilang katugunan sa panawagan ng Pangulo kaugnay sa corruption, conflict of interest at hindi tamang paggamit ng pondo, maghahain kami ng panukalang batas na ang layunin ipagbawal up to the 4th civil degree of consanguinity and affinity ang sinumang mambabatas o opisyal ng pamahalaan, nasyonal man o lokal, na maging kontraktor o supplier sa pamahalaan. Good luck sa inyong lahat. Mga contractors, yung mga nagpagawa ng mga project, lahatin nyo na yan. Ewan ko dito kay Bongbong Marcos, bakit niya tinanggal itong PACC ni Tatay Digong. Ginawa yan ni Tatay Digong para hindi kayo mahihirapan sa korupsyon. Anong ginawa mo, Bongbong Marcos? Tinanggal mo, di ba? Ano ngayon? Ayaw mo kasing maniniwala eh. Yang PACC na yan na tinanggal mo, sobrang malaki pong tulong yun. Nung tinanggal mo itong PACC, ayan na naman, busog na busog ang Crocodile Farm. Di ba? Ayaw mo maniwala eh. Para sa akin, klarong conflict of interest yon at hindi dapat pinapahintulutan yon nang hindi mawawala yung opisinang pinangahawakan ng opisyal. Sir Dan, ngayon may mga lawmakers na involved sa mga kontratista, di ba? May mga may binanggit na rin ang isa sa aming mga kasamahan dito kaugnay sa eksaktong bilang. Hindi ko lang alam kung ilan talaga. Pero marami tayong naririnig na gano'n kung kaya't rason para kung ang mga abogado tulad ko, halimbawa, bawal mag-exercise ng profession, siguro naman, mas lalong dapat natin pagbawal. Dahil klarong may conflict of interest yung mga kontratista at supplier na maging parte ng pamahalan o kung sila'y parte ng pamahalan, magpatuloy sila sa kanilang dating negosyo. So sir, kayo magpa-file ng bill naman?
pinapadraft ko na ngayon at naasahan namin, may file namin yan. Kung hindi mamaya, ay bukas dahil simpleng panukalan lang naman yun. At magiging priority bill. Isa yon sa ihiling ko na maging priority measure at masama sa LEDAC. Yun ang pangunahing pag-uusapan namin mamaya, sa totoo lang. Kaya kami magkokokos. Hindi ba sinabi ko sa akin talumpati kahapon, magtrabaho tayo. Huwag tayo magpadala sa ingay ng politika. Bahagi ng trabaho natin at tugunan yon, pero huwag tayo magpa-distract sa ingay ng politika. Pag-uusapan namin mamaya ang priority measures ng kada senador para ilalaban natin yan sa panig ng majority, minority o sino pa man na maging parte at bahagi ng LEDAC o ng priority bills, hindi lamang ng pamahalaan kundi ng Kongreso din. Kaya dahil inaasahan ko magkakaroon ng pagpupulong ang LEDAC sa hindi malayong hinaharap at ito'y tatalakayin. Pangalawang nais naming talakayin sa caucus mamaya ay kung maaari niya konsidera ng mga miyembro ng Senado na yung mga napasa na on third reading nung nagdaang Kongreso ay baka maaari tulad sa mga nagdaang Kongreso din ay wag nang padaanin pa sa butas ng karayom. Maliban na lamang kung may concern at advocacy talaga yun ng miyembro. Kung saan, siyempre, susundin naman namin ang layunin at gusto ng sino mang miyembrong nais magsalita, pabor o laban sa mga panukalang batas. Pero kung halimbawa mga local bill lang naman yon, baka naman maaaring let go na yon kung no harm, no foul naman. Para mas mapadaloy namin yung pagpasa ng mga makabuluhang panukalang batas na hindi naman gaanong kontrobersyal. Sir, sinabi din ni Presidente na yung budget bill handa niyang isole kung ang ipapasa ng Congress ay hindi naaayon sa National Expenditure Program ng administrasyon. Di bali daw maging reenacted yung budget? Oo, bawat administrasyon layunin gawin yun, pero alalahanin nyo rin. Ang panukalang budget ay nanggagaling hindi lamang sa executive pero pati sa Kongreso. Hindi naman porgit binalangkas na executive, lahat yun ay tama na. Hindi naman porgit binalangkas na executive, lahat yun ay hindi na pwedeng baguhin at tila nakaukit na sa bato. Ang marapat at dapat baguhin dahil yung mga kalihim mismo ng Pangulo ay humihiling sa Kongreso ng dagdag o pagbabago sa kanilang budget. So siguro, kung may ganyang uri ng kautusan ng Pangulo, dapat pagsabihan din niya yung kanyang mga kalihim na kapag kami sinumite ng budget, ang DBM para sa kanilang departamento, huwag na silang humirit pa. Dahil bago sila makahirit ang pagkukunan ay ibang departamento rin. May lohika din naman at basehan yung kasabihang 2 heads, 3 heads are better than 1. Ang importante ay transparent, ang importante ay nakikita ng ating mga kababayan kung saan at bakit nga ba ginagawa ang mga partikular na bagay. Sir, pag-uusapan din ba yung ruling sa Supreme Court sa impeachment mamaya sa caucus at ano yung personal position mo doon? Wala sa agenda, subalit tiyak ko mapag-uusapan yun dahil imposible namang hindi. That is considered what we may call the elephant in the room. So malamang mapag-uusapan yun mamaya. Salamat sa tanong. Iba ang aking personal na opinyon kaugnay sa magiging posisyon ng Senado. Tulad ng sinabi ko kahapon, kung hindi pa kayo inaantok kahapon, hindi, umaga pa lang yun. Hindi porkit taga-pangulo ako ng Senado, kamay ko lamang ang nagdadala ng tiyempo at magdidikta ng direksyon ng Senado. We are a collective body and we will be deciding upon these matters collectively also through after deliberation and via a vote. Personally, ang posisyon ko ay bilang abogado ay ito. Nagdesisyon ng Korte Suprema, sang-ayon ka man doon o hindi, dapat ito'y sundin. Kung hindi, magkakaroon tayo ng constitutional crisis at baka tingnan tayo ng mga karatig bansa natin at ibang tao na isang banana republic kung saan sinusunod lamang natin yung mga gusto natin. Ilang pananaw pa kaugnay sa desisyon ng Korte Suprema? 5 sa 11 pinag-utos ng Korte Suprema na isumite ng Kamara ay kabilang sa order o kautusan ng Senate Impeachment Court mismo kaugnay sa compliance ng Kamara sa 1-year ban. Sabi nga ng isang kritiko ng Senado ng mga panahong yon, wala daw karapatan ng Senado utusan ng Kamara at tanungin ng Kamara kaugnay ng 1-year ban. Sabi ng kritiko ng Senado yon, desisyon daw yan ng Korte Suprema. Ngayong nagdesisyon naman ng Korte Suprema, ang sinasabi ng parehong taong yan ay Senate is the sole judge of impeachment cases. Dapat huwag pansinin. Ano ba yan? Talaga bang nagbabago kung ano ang tama, totoo at naaayon sa batas? Depende sa gusto natin? Hindi ba dapat
Pahiyang House of Representatives dito ha, sa sinabi niya. Ano man ang gusto natin, dapat ang sundin natin ay ang batas at saligang batas at ayon sa konstitusyon. Korte Suprema lamang ang bukod tanging may kapangyarihan magbigay buhay at mag-interpret ng ating saligang batas. May mga parte din naman ng desisyong hindi ako sang-ayon. Pero kung babasahin natin ang lubusan, kabilang yung mga separate opinions, halimbawa, may mga concurring opinion doon na nagsabing hindi daw tatawid ang impeachment complaint sa susunod na Kongreso. Taliwas yan sa aking pananaw, pero ito'y concurring opinion at hindi bahagi ng majority opinion. Pero nakita ko bilang abogado na minsan ang mga concurring opinion nagiging bahagi ng majority decision sa mga sumusunod na kaso pa. Having said that, maski yung mga puntong yon ay dinala at ika nga sinundan yung ilang concerns din ng Senado kaugnay sa paghiling sa House na desidido pa ba kayo dito sa impeachment complaint na to sa ilalim ng 20th Congress? Dahil hindi otomatiko yon. Ayon sa dalawang separate concurring opinion sa dalawang mahistrado, binanggit nila yon sa kanilang opinion. Ulitin ko, ito'y pagpapasahan namin pero wala ako nakikitang rason at dahilan personally para hindi namin sundan at sundin ito. Maliwanag ang desisyon ng Korte Suprema. The impeachment complaint is null and void ab initio. Ab initio meaning from the beginning. Nakasaad din sa desisyon ng Korte Suprema, hindi nagkaroon mula't mula ng jurisdiction ang Senado doon sa impeachment complaints dahil sa paglabag sa Bill of Rights, particular due process of law. Pangatlo, sinabi din ng Korte Suprema, immediately executory ang desisyong ito. Ngayon narinig ko pinag-uusapan ng ilang mga bagay, kaugnay ng reconsideration, kaugnay ng pag-file ng pag-apply ng ilang mga prinsipyo sa batas, kabilang ng Doctrine of Operative Fact, pero hindi natin maialis na alam ng Supreme Court ang lahat ng ito. Ang Doctrine of Operative Fact, Korte Suprema mismo ang nagbaba niyan bilang exception sa null and void ab initio ruling nila sa mga nagdaang kaso. So kung nais nilang gamitin yan, edi ginamit na sana nila dito. Pangalawa, tapusin ko lang, at pangalawa, kaugnay sa paglabag ng due process, kinlaro din nila yon na kapag ka-violation ng due process ang pinag-uusapan, ay wala na tayong pwedeng i-review o ibalik pa dahil nawala na ng jurisdiction mula sa simula ang anumang korte o husgado ayon sa majority at unanimous decision ng korte. Yes? Pag-uusapan nyo yan nang nakakonvene kayo as impeachment court o pwede po sa plenary, ma'am? Personal ko ding opinion ito, pero ang masusunod dito ay ang mayoriya. Nakalagay kasi sa desisyon ng Korte Suprema, walang jurisdiction ang impeachment court. Walang jurisdiction ng Senado. Nadinggin pa ang mga articles of impeachment. Naalala nyo, bago kami nag-convene, binasa yung articles of impeachment, at least in dulo man lang, bago kami nagka-jurisdiction. Ang sinasabi ng Korte Suprema sa desisyon nila ngayon ay unconstitutional yung articles of impeachment. Kaya walang jurisdiction yung Senado. At pag sumumpa yung mga bagong halal na senador, they will swear to do impartial justice during trial. Wala nang ang jurisdiction eh. Sa tingin ko, mas safe na Senado ang magpapasya kaugnay nito, imbis na impeachment court, dahil baka matingnan pa na paglabag ang pag-convene ng impeachment court matapos ang naging desisyon ng Korte Suprema. Ngayon, wala bang presidente o meron? Meron. Noong nagpasya ang Senado na i-dismiss yung impeachment laban kay dating Pangulong Estrada dahil sa EDSA 2, dineklara ng Senado, not as an impeachment court, as a Senate, dineklara ng Senadong functus officio na yung kaso. Yung impeachment court at dinismiss yung kaso. So, nung nagdaan, nagawa na rin yan ng Senado. Inaksyon na ng isang impeachment complaint bilang Senado at hindi bilang impeachment court. So regular session possible later? SP, scenario lang. Depende sa mapag-uusapan mamaya. Total naman, itong mga unang araw na ito,
Wala pa naman kaming panukalang batas na pwedeng talakayin dahil kailangan ma-first reading muna lahat ng mga panukalang batas na final. Dahil nga bagong kongreso ito, kailangan i-refile lahat ng mga bill na hindi napasa noong nagdaang kongreso. Just to be clear, isa na lang. Personal nyo, SP, is hindi na kailangan mag-convene after the decision of SC. Yes, and if the Senate will act on it, the Senate should act on it as a Senate in plenary. Pero sabi nyo, SP, nung previously, pwede namang hindi sundin ng Senado yung kautosan ng Supreme Court. Ang sinabi ko noong nakaraan, pinagpapasahan pa rin. Pagpapasahan din namin mamaya yan dahil iba-iba opinion ng senador. Hindi ko sinabing hindi pwedeng sundin. Ang sinabi ko, pagbobotohan lahat. Dahil noong mga nagdaang panahon, di ba nga, sinabi ko sa iyo, pinagbotohan ng Senado kung susundin ba o hindi yung TRO kaugnay sa foreign currency deposits ni dating Chief Justice Corona. Sa botong 1310, nagpasya ang Senadong sundin ito. Ganon din marahil ang makikita natin kaugnay nito. May magmomosyon, halimbawa lamang, na aksyonan na o anong gagawin o magtatanong anong gagawin ng Senado kaugnay ng Supreme Court decision, may sasagot at magsasabi at manghihiling ng motion. Pag walang nag-object, edi yun na yun. Pag may nag-object, edi pagbobotohan. Pero yung botohan nun, sir, kay CJ Corona as an impeachment court, hindi as legislative body. Yes, pero yung botohan din naman kay dating Pangulong Estrada as a legislative body, as a Senate. Dahil yon nagbotohan sila sa impeachment court dahil yung issue na bring up during trial na. Hindi naman tiniro yung buong proceedings. Ang tiniro yung pagbubukas, yung pag-issue ng subpoena dun sa foreign currency deposits as part of the trial. Sir, some are saying na kung inaksyonan niya noong February, sana tapos na yung impeachment, hindi na pag-impeachment. Babalik na rin ko, kung inaksyon na namin, at anong itsura namin ngayon na bawal pala lahat ng ginawa namin. Paano kung nag-convict ang Senado? Bawal naman pala lahat dahil nilabag naman pala yung Bill of Rights at right to due process ng nasasakdal. Dami kasing magaling dyan sa House eh. Pati itong mga Dilawan na sila Dilima, Monteveros magaling rin. Mukhang katawa-tawa sila kung ginawa nila yun. So babalik ta rin ko, Sally. Baka naman kaya minamadali ito noong mga panahon yun ng iba ay dahil alam nilang may problema o maaaring magka-problema, rason para madali ng kamay namin. We exercised an abundance of care when it came to that, not wanting to violate any constitutional provision and juxtapose that to what the House did after the Supreme Court decision. Without an abundance of care, they hurried things and the result is what you have seen now, given the Supreme Court decision. Pero, sa tingin ko, hindi pwedeng pulaan yung pagiging maingat ng Senado, lalo na sa nakita yung desisyon ng Korte Suprema kung saan yung pagmamadali ang pinulaan ng Korte Suprema at sinabi ang mali at nilabag ang karapatan sa due process ng nasasakdal. Pero na-deprive daw yung public na nalaman. Ano ba talaga yung past? Hindi lamang impeachment ang mode of accountability para sa mga opisyal. Investigasyon ng Senado, investigasyon ng Kongreso, kaso sa Ombudsman, lahat ito ay mga avenue para mag-exact na accountability para sa mga opisyal. Dahil, tandaan nyo sa ilalim ng saligang batas, Pangulo lamang ang immune from suit. Hindi immune from suit ang ikalawang Pangulo o iba pang impeachable officers. So hindi nila maaaring sabihin walang ibang avenue. SB, balik lang ako sa SONA kahapon ni Presidente, yung sa flood control at saka yung insertions. Kayo, ngayon po ay kayo din ay naakusuhan na nasa likod ng 140, Nino. almost 140. Yung report po na lumabas sa Nino, Politico. Sino nga yung nag-aakusa? Apo. Yung media? Sa Politico po na merong Sino nga? report. Sino nga? Sir, Sino nga? yung mga Who are media they- reports nga No, po. who are they quoting? It's difficult to answer because you're not quoting anyone. So, Sinong sinasagot ko? Doon sa official documents po na nakuha from the GAA. Sino nga sinasagot ko? Sagutin ko. Sabi nila nung una, 9 billion daw yung sa Sorsogon, 12 billion daw yung sa Bulacan. Sunod sinabi 142 billion. Sunod binura nila yon, ginawang 150 billion. Alin ba talaga ang sasagutin ko ron? Pangalawa, nung una ang sinabi, ako lang. Sunod sinama si Senator Villanueva. Sunod buong Senado na raw yun. Bibigyan ko kayo ng kabuuang sagot. Ang kabuuang panukalang amendment kaugnay sa 2025 budget ay umaabot sa humigit kumulang 600 bilyon. Ang nilipat-lipat, tinanggal, dinagdag. So kung totoo man yung sinasabi nila,
na 150 billion ang binago ng Senado, nasaan yung 500 billion, yung pagbabagong yon, saan ang galing? At bakit nila pinagtutuunan ng pansin yung mas maliit, hindi yung mas malaki? Sunod, nabalita na sa akin yan. Nagagamitin laban sa akin yan kaugnay sa isang demolition job, kaugnay sa napipintong halalan ng Senate President. Pero sinasagot pa rin kita ngayon, bagaman tapos na ang halalang yon. Kung iimbestigahan yan, dapat imbestigahan lamang. Nagsalita na Executive Secretary. Imbestigahan daw, hindi... Actually, ang media dito, they are referring to the comments of the Filipino people. Kaya nga hindi sila makapagbigay ng exact name. No, kung sino yung ano niya, i-answer niya, 'di ba? Ano si Cheese. Taong bayan yung kumu-question sa inyo patungkol dyan. Because this is billions of pesos. Hindi lamang yun sa panahon ni Pangulong Marcos, pero yung mga nagdaang administrasyon din. Dahil kung ano man ang kapalpakan, kaugnay ng flood control, hindi lamang itong taong to, kung hindi mga nagdaang taon. Dahil kung titingnan nyo yung panukalang budget, mas malaki pa nga yung budget sa nagdaang taon sa flood control kesa sa kasalukuyang taon. Sir, pero just to seek clarification, did you or did you not introduce... No. 150 billion? No, of course not. Dun sa, kahit po sa Sorsogon? Sa Sorsogon, kung meron din po kayong mga 9 billion, changes. no. May changes sa Sorsogon, yes, pero hindi 9 billion. Now, again, is the NEP perfect? Hindi naman din siguro. Ang importante, transparency kaugnay sa mga pagbabagong yon. Ngayon, kung pipintasan nila, ulitin ko bagaman alam kong demolition job ito mula sa ilang sektor na nais questionin yung aking pananatili bilang Senate President bago kami magbotohan. At bagaman tapos na, para sa akin, hindi parang makalipas ang 27 taon. Ngayon lamang yata ako maakusa ng isang bagay na ganyan. Ang masakit, dinamay pa si Senator Joel na kung maalala nyo, ay nung pumasok siya sa Kongreso, ay ang party list niya ay SIBAC, Citizens Battle Against Corruption. At dahil lamang siya ang napili at napipisil kong majority leader nung mga unang araw nung nakarang linggo. So ulitin ko, bahagi yan, par for the course yan, tulad ng pag-warning sa akin na ilan sa mga kasamahan ko sa Senado na gagawin yan. Tinitingnan kong bahagi yan, ika nga, sa buhay ng isang politiko. Subalit, sasagutin ko yan na may buong tapang at tulad nga ng unang tanong ni RG kanina, bakit ako ang unang pumalakpak? Dahil yung walang tinatago, walang kinakatakutan. Kahapon po sabi ni Sen Aimee, hindi daw po yun allegation kasi totoo daw po yun and that's the reason bakit hindi siya pumirma. Bakit hindi siya pumirma sa GAA? Yung BICAM ng GAA. Na hindi sila pumirma sa GAA, siguro hindi ba patunay yun na naging transparent yung budget na yun? Kasi nga alam nila yung mga nagdaan, ganun din ba o hindi? May pagbabago ba yung nagdaang GAA, kaugnay sa GAA ng 2025? Ang kaibahan, naging mas transparent, nalaman ng lahat at nakita ng lahat. Hindi ba positibo at tama lamang naman yun? Kumpara sa sasabihin mo na hindi yan nangyari ng nagdaang... Kaya nga, Chise, hindi mo i-justify yan dahil yun ang nakasanayan nyo na. Diba? Transparency. Kaya nga noon pa yan. Maraming nagsasabi, niloloko nyo ang taong bayan dahil wala masyadong nakikitang transparency sa national budget. Kaya ngayon, gusto nilang baguhin yan. Especially itong mga senador ni Duterte. Huwag mong irason yung noon. Na pareho lang yun, ganun, ganyan. Kasi ang taong bayan hindi na maniniwala dyan. Dahil kayong mga senador, ang galing nyo mag-explain mga matalino kayo. So, yan nga ang nagsasabi, maraming nagsasabi mga political experts. Kung ang isang politicians, ma-congressman ka man, ma-senador ka man, o ma-mayor ka man, kapag matalino ang isang government official, matalino rin yan ng mga palusot. Matalino rin yan kung papaano nila, matalino sa corruption. Hindi ko sinabing mga corrupt kayo,
Kasi kung matalino yung isang tao sa lahat ng bagay, marunong mag-explain, matalino. So, if there is a corruption, matalino rin siya doon. Di ba? Gagawa siya ng corruption na sa alam niya at the later part, maku-question ako dito, may ano na ako, kung sa Bisaya ba, may panagang na ako. May shield na ako dito. Kung paano ko ito irarason. Oh, yun ang ibig sabihin doon. Kaya nga pinapaimbestigahan ng Pangulo, hindi lamang ang administrasyon niya, pero ang nagdaang administrasyon din. Diyan naman kayo magaling eh. Allegation. Totoo daw po, yun daw po talaga yung nangyari. May mga senador na nag-insert ng budget, although ayaw niya rin diretsahin yung mga pangalan kahapon. May mga nag-insert, may mga nag-amend. Grabe naman kasi yung insinuation ng mga naninira. Pag nag-amyenda ka ng budget, insert na agad, illegal na agad, bawal na agad, may kita na agad. Hindi naman siguro tama yon. Mali naman yata yon. So, anong gusto niyo sabihin sa amin? Wala kaming karapatan baguhin yung sinasubmit na panukalang budget ng DBM. Ganun ba yan? Kung ano yung sinubmit ba't pa kami maghihiring? Ba't pa nakalagay sa saligang batas ang power of the purse ay nasa Kongreso? Yun ba yung ibig sabihin mo? Na illegal magbago ng budget? I don't think so. Ang illegal ay pork barrel, which was defined by the Supreme Court as post-enactment intervention. Pakikialam kung paano gagastusin, saan gagastusin ang pero yung pork barrel, binago nyo lang yung pangalan, insertion. pondo matapos ito aprubahan. Baka nakakalimutan nyo rin. Bilang finance chairman noon, ako ang kauna-unahang finance chairman na nag-line item ng budget ng DPWH. Bugso ng desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa post-enactment intervention of pork barrel. Kung maalala nyo dati, puro lump sum allocations ang nasa budget at sa kauna-unahang pagkakataon na ako'y naging chairman. Doon lamang ni line item yan. Doon lamang nakita ang mga bagay na yan. So, hindi marapat at hindi makatarungan para sa akin. At bahagi lamang ika nga ng politika at pamumulitika ang mga akusasyong binabato ngayon. Myla. Okay, so yun po ang isa sa mga highlights doon sa press con ni Cheese Escudero. At ayan na nga, yung problema natin sa national budget Alam natin lahat, mga Pilipino, taong bayan, na nagkaroon po ng malaking problema last year about our national budget. Sana naman, hindi naman ninyo ulitin yun. Mahihiya naman kayo sa mga Pilipino, di ba? Ang kakapal na siguro ng mukha ninyo na nagkagulo na nga yan the other year tapos uulitin na naman ninyo ngayon. Di ba? Kasi ito lang yung masasabi ko sa mga pumalakpak kay Bongbong Marcos na mga kongresista at mga senador. Ito lang yung masasabi ko sa inyo. Mahiya-hiya naman kayo. Pumalakpak kayong lahat. Kayo yung mga mambabatas. Kayo yung mga government officials, presidente. Mahiya-hiya naman kayo. Pumalakpak kayo. Tapos, hindi nyo ba tiningnan ang sitwasyon ng Pilipinas ngayon? Sobrang lubog tayo sa kahirapan. Sobrang walang nangyari. Hindi umasenso ang bansang Pilipinas. Nasaan na yung mga pangako nyo during elections? Nauunlad ang bayan na ito kapag kayo ang hinalal. Kayong lahat ng mga government officials mahiya-hiya naman kayo sa palakpakan nyo kahapon sa zona ni BBM. Mahiya-hiya kayo. Lubog ang Pilipinas. Hindi umasenso ang Pilipinas dahil sa inyong lahat kasi kayo ang mga government officials. Mahiya-hiya kayo. Kakahiya kayo. Yun lang. Generalize ko na lang so kayong mga audience ko dito sa Donmar TV, libre kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin dito At usap-usap tayo sa comment section sa inyong mga argumento. Guys, don't forget na i-like at saka i-share itong video na ito para marami po ang makakita. And sa mga ngayon lang na nandito sa aking channel, subscribe na kayo kasi
libre lang ang mag-subscribe. Updated ka pa kapag nakasubscribe kayo sa akin. Okay? So, guys, see you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. And God save the Philippines. Bye-bye.